Nakaalerto at nakahanda na ang mga ospital sa mga posibleng magiging biktima ng paputok ngayong magbabagong taon. At live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, bigyan mo nga kami ng update. May mga dinala ba dyan ng mga biktima na? Kasi yung sa records ng DOH, no, meron na simula nitong December. Ruth, all set na nga rito sa Amang Rodriguez Medical Center sa Marikina City para nga doon sa posibleng dagsangan ng mga mapuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Mayroon ng area ang ospital sa kanilang emergency room para sa mga mapuputukan. Kompleto nga yan sa mga panlinis ng sugat at mga instrumento para sa mga serious injuries gaya po ng mga pangutol na bone ronger at bone saw. Ready na rin po yung kanilang minor operating room para sa mga pasyente. Mula December 25, mayroon ng 2 firecracker injuries sa Amang Rodriguez. Pareho po yung mga menor de edad na nasabugan ng boga at 5-star. Sa ngayon, sa buong Pilipinas, mula po December 21 hanggang 30, nasa 140 na ang mga nabiktima ng paputok ayon po yan sa Health Department. Yan po ay lower kumpara sa 182 cases sa parehong panahon noong isang taon. Pinakamarami sa National Capital Region, Western Visayas at Central Luzon. Kabilang ang 5-star, boga, quitis at plapla at whistle bomb sa mga pinakanakadali sa mga biktima. Ang nakababahala route higit sa kalahati sa mga nabiktima ay mga menor de edad. Kaya po paulit-ulit pong reminder ng DOH, legal man o hindi, huwag na pong gumamit ng paputok, lalo na ang mga bata. Kaya po tingin ng ahensya mas mainam kung magkakaroon nga ng batas para bawalan ang mga bata pong humawak o gumamit ng mga paputok. Ruth, ayon nga sa DOH, mayroon namang ligtas na paraan sa pagsulubong sa bagong taon, no? Gaya ng paggamit ng mga torotot. Yun daw kasi minsan kasiyahan pwedeng mauwi sa seryoso at panghabang buhay na injury. Ruth, back to you. Yan po ang Express Report ni JC Cosico. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.